Praise the Lord! Sa amin pong magiliw na taga-subaybay ng Moments with God, a blessed evening to all of you. Sa mga sandaling ito ay samahan niyo po ako sa minsan pang pagbubulay ng salita ng Diyos na akin pong pinamagatang the best sacrifice that we can do. Alam natin there are lots and different sacrifices made by many people, and maybe it brings him a good success in this present world. But only the sacrifice for God is the best, because it is the only sacrifice that has a great promises, not only in this present life, but even in the lives to come. Kaya alamin po natin ngayon, what are the best sacrifice that we can do? Number 1, the sacrifice of praise. In the book of Hebrews chapter 13, verse 15, through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, acknowledging His name. Kaya narito po tayo ay tinuturuan, inuudyukan ng salita ng Diyos na maghandog tayo ng papuri. Kaya ang ating mga labi ay gagamitin natin sa pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. At alam din natin may mga tao na very appreciative and expressive. When they saw someone doing a good job, ay pinupuri niya. Ang iba pa nga sinisigaw pa ang pangalan. O gaya kapag umawit na yung kanilang favorite artist. Kaya talagang isinisigaw nila, galing mo. At kuminsan meron pang dagdag, I love you, ang galing mo, napakahusay mo. Subalit ang katotohanan, anumang iginaling ng isang tao, dahil ito ay kaloob ng Diyos sa kanya. Kaya ang wika sa James chapter 1 verse 17, all good things and perfect things is from God. Kaya lahat ng mabuting bagay, sakdal na kaloob, ito ay mula sa Diyos. Ang wika pa ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 4 verse 7, wala naman tayong angkin o tinataglay o anumang bagay na meron tayo na hindi galing sa Diyos. Kaya alam natin, narinig natin o natutuhan natin ang mga lingkod ng Diyos sa panahon na sila ay pinupuri dahil sa kanilang angking galing. Kaya ano ang kanilang reply? Ano ang kanilang respond? Hindi talaga ako magaling. Ang totoong magaling ay ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya those who learn well from the words of God, they always acknowledge God and offer is for God. Kaya sa mga pagpupuri, ginagamit natin ang salitang o ang katagang to God be all the glory. Take note, ang ginamit na word na to God be all the glory. All the glory is for God. Ang kaluwalhatian ay dapat sa Panginoon, hindi yung ang Diyos maluwalhati at sa akin ang kalahati. Ang wika sa atin pong binasa sa Hebrews chapter 13 verse 15, acknowledging His name, kilalanin natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At naalala din natin ang turo ni Kristo mismo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad o sa mga taong sumusunod sa kanya. Ang wika niya, so you too, when you have done everything that was assigned and commanded you, say, we are unworthy servants, undeserving of praise or a reward, for we have not gone beyond our obligation. We have merely done what we ought to do. Kaya narito po ang kanyang turo sa mga apostol, sa mga alagad. Pag meron kayong nagawa o nagawa ninyo ang isang bagay, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan lamang, undeserving of praise or a reward. Ginawa lamang namin ang aming mga tungkulin. Kaya sa ibang translation, ginamit ang salita na, we have simply done our duty. Ginawa lamang namin ang aming mga bahagi o ang aming tungkulin. Kaya lahat ng ating mga nagagawa na mga tagumpay, mga accomplishment, hindi natin pinupuri, tinataas ng sarili, kundi lagi nating ina-acknowledge ang Diyos na siyang tumulong o nagbigay sa atin ng mga tagumpay. Kaya ang wika naman sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, ang pangako naman ng Panginoon, I am the Lord, the God of Israel. I promise to always let your family serve me as priests
But now I tell you that I cannot do this any longer. I honor anyone who honors me, but I put a curse on anyone who hates me. Kaya narito, habang ang Panginoon ay ating niluluwalhati, ating pinapurihan sa anumang ating mga tagumpay, ang Diyos din ay nahahanda na ikaw ay luwalhatiin. Ang wika pa sa ibang translation, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Alam natin, yung itinakwil, yung anak na itinakwil ng isang magulang ay mabigat, na parang may kapangyarihan na kahit anong sikap ng anak, como siya itinakwil na ng magulang, parang walang nangyayari. Walang mabuti o magandang kapalaran. Paano pa kaya yung itinakwil ng Diyos? Kaya salamat habang tayo pala ay pinaparangal o inuuwi natin ang pagluluwalhati sa Panginoon, atin siyang pinaparangalan sa ating mga ginagawa sa ating buhay, ang pangako ng Panginoon, ikaw din ay kanyang pararangalan. Purihin ang pangalan ng Panginoon, glory to God. Ang pangalawa, what are the best sacrifice that we can do? The sacrifice of worship. In the book of Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kaya narito po, ginamit ang salitang proper worship. Ang tao gusto niya sa kanyang ginagawa laging in order or in a proper way. Ang Diyos lalo na. Kaya when it comes to worship, gusto ng Panginoon proper worship. Kaya ano po ba ang ibig sabihin ng proper worship? Ang sabi doon sa ating talatang binasa sa Romans chapter 12 verse 1, pinipresenta o dinadala mo ang iyong katawan, kaya hindi puro online. Ang online ay para sa mga may health problem lamang. Ginamit pa ang salitang present your bodies, kaya dadalhin mo talaga ang iyong sarili. Hindi absent, kundi present your bodies. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kaya ang wika, therefore I urge you, brothers and sisters. Kaya talagang inuutusan tayo by the mercies of God to present your bodies, dedicating all of yourself. Kaya itatalaga mo yung sarili. Hindi ka liliban. Ang sabi, set apart, bubukod mo, babanalin mo as a living sacrifice. Kaya holy and well-pleasing to God, which is your rational and logical, intelligent act of worship. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang paalala ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember to serve God while you are young. Habang tayo malakas, bata pa, walang karamdaman, o kahit may karamdaman, hanggat kaya, may lakas ka pa, dapat alalahanin natin ang Diyos. Paglingkuran natin siya, sambahin natin siya. Kaya ang sabi, remember to serve God while you are young. He is the one who made you. Kaya ito kasi pagkilala, pagpapahayag na kinikilala natin na ang Diyos ang siyang may lalang sa atin. Kaya ang sabi pa, your life will have many troubles in the future. May mga problema talagang darating, hindi isa kundi marami sa hinaharap. At during those years, you will say, I do not enjoy my life anymore. Kaya mga kapatid at mga kaibigan namin, ang paalala ng salita ng Diyos habang tayo may lakas pa, habang tayo meron pang buhay, ay maglingkod tayo sa Panginoon, sambahin natin siya. Kaya, ang sabi pa ng salita ng Panginoon, hindi basta worship din, ay pwede na. Kaya ang sabi doon sa talatang ating binasa, a new way to worship. Kaya meron palang mga tao na gumagawa din ng pagsamba, subalit makabagong paraan. Ang pagsamba na hinahanap ng Panginoon, ang wika doon sa John chapter 4:23, but people will soon have a new way to worship the Father. Kaya talagang may mga tao na gumagawa din ng pagsamba sa makabagong pamamaraan. Yes, the time has already come. Those people who really want to worship the Father will worship Him in their spirit, in a true way. The Father looks for people who will worship Him like that.
Kaya hindi basta pagsamba, ang pagsamba na tinatanggap ng Panginoon, kalugod-lugod sa Diyos, hinahanap ng Panginoon ay yung pagsamba na ginagawa sa Espiritu at katotohanan. When we say in spirit and in truth, walang larawan. When we say katotohanan, mayroong pagbubulay ng salita ng Diyos. At sino ang tagapagdala o tagapangaral ng katotohanan? Ang wika sa 1 Timothy chapter 2 verse 7, walang iba kundi ang apostol at mga kasamahan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ano naman ang biyaya o blessings kapag tayo ay natuto na magpahalaga sa araw ng pagsamba, kapag ating ihahandog ang ating mga katawan sa pagsamba sa Panginoon, ang wika sa aklat ng Isaiah 58:13-14, so remember to obey the rules for the Sabbath day. That is my holy day. So do not just try to please yourself. Enjoy the Sabbath day and respect it as the Lord's holy day. Do not do your usual work on that day. Do not do the things or speak about things only to make yourself happy. Narito po, ang reminder ng salita ng Panginoon, igagalang natin, respetuhin natin ang araw ng Panginoon. Huwag ka daw gagawa ng usual work sa araw na ito. Huwag ka rin magsasalita ng mga bagay na magbibigay lamang ng kaluguran sa iyong sarili. Kaya ang sabi pa sa verse 14, if you do those things, you will be happy as you serve me. Kaya kapag ito'y ating sinunod, ginawa natin, pinapahalagahan natin ang araw ng pagsamba, nirerespeto natin, binabanal natin, binubukod natin para sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, you will be happy. Ang wika pa, I will give you all the things that you need. Alam natin bilang tayo mga tao, likas tayong mapagkailangan. Subalit, ang pangako ng Diyos kapag siya ay ating sambahin, respetuhin natin, igalang natin, pangako ng Diyos, I will give you all the things that you need. I will cause crops to grow on the land that I gave to your ancestor Jacob. This is the Lord's message. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And lastly, what are the best sacrifice that we can do? The sacrifice of giving. In Genesis chapter 22, take your son, God said, your only son, Isaac, whom you loved so much, and go to the land of Moriah. There, on a mountain that I will show you, offer him as a sacrifice to me. Alam natin yung istorya sa buhay ni Abraham, ang lingkod ng Panginoon. Kaya sa mga sumusunod pang mga talata, alam natin na dumating sa pagsubok, kaya sinasabi na faith requires obedience and sacrifices. Kaya sa mga tagpong ito ay hiningi ng Panginoon ang anak ni Abraham na si Isaac. Kaya alam natin sa isang magulang, kung meron mang pinakakayamanan natin, pinakamabuti, walang iba kundi ang ating mga anak. Kaya tayo pag may mga anak, ito na ang pinaka-the best sa atin. Ngunit si Abraham nang ito'y hingi ng Panginoon, bagamat nag-iisa lamang, mahirap sa kalagayan bilang magulang, he is willing to offer his son Isaac. Subalit, ang tanong, pinabayaan ba ng Diyos si Abraham? Pinabayaan ba ng Panginoon si Isaac? Alam natin, hindi pinabayaan, hindi pinahintulot ng Diyos na mapapahamak. At doon ay nasukat ng Panginoon ang katapatan ni Abraham. Nasukat niya ang kanyang pagiging masunurin. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kaya siya ay ginantimpalaan ng Diyos. In Genesis chapter 22 verse 17, because you have done this, I will bless you. I will make your descendants become so many that people cannot count them. They will be as many as the stars that are in the sky. They will be as many as the pieces of sand on the shore of the sea. Your descendants will win against their enemies and their enemies or cities. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kaya narito po, ano ang reward, ano ang gantimpala na ginawa ng Diyos kay Abraham. Siya ay lubos na pinagpala, maging ang kanyang mga lahi. Purihin ang pangalan ng Panginoon, kaya sa atin palang pagkakaloob, pagbibigay ng ating mga handog pasasalamat sa Panginoon,
Ang Diyos ay laang magpala, hindi lamang sa iyo bilang ikaw ang naghandog, kundi pati ng iyong buong angkan, ng iyong sambahayan, ng iyong mga mahal sa buhay. Kundi ang sabi pa sa aklat ng Awit, chapter 50, sa verse 14 to 15, sa ating mga pagkakakaloob ng handog pasasalamat sa Diyos. Sabi, let the giving of thanks be your sacrifice to God, and give the Almighty all that you promise. Kaya sabi doon sa verse 15, ay ipakikita naman ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Kaya narito po ang dakilang pangako ng Diyos sa aklat ng Awit 50 verse 23, giving thanks, here's the sacrifice that honors me. Kaya ang ating pagbibigay ng pasasalamat o handog pasasalamat sa Diyos, nangahulugan man ito ng maraming mga sakripisyo, mga pagtitiis, bago mo ito na ipaghandog sa Panginoon. Hindi bale. Bakit? Mayroong tiyak na pangako ang Diyos sa iyo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, I will surely save all who obey me. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tinitiyak ng Diyos ang kanyang pangako na handa niyang ipakikita sa atin, igagawad niya sa atin ang kanyang pagliligtas. Alam natin sa bawat araw, nandyan ang mga kapahamakan, ang maraming mga panganib. Ngunit salamat, maasahan natin ang katapatan ng pangako ng Diyos na kanyang ipakikita sa atin ang kanyang pagliligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Once again, this is Presbyter Adele. Minsan pa ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsama dito lamang sa programang Moments with God. God bless everyone. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.